Magandang araw mga kapatid. Ito nga tayo, nandito na naman tayo. Ito, dahil nga ako'y nakahiga, hindi ako nakabiyahe. Kasi nga itong aking panganay nagpasaway na naman. Kasi yung cellphone ng kapatid, dinala. Nasira naman yung cellphone niya, hindi niya kasi iniingatan. Ang dami-dami na niya cellphone. Ngayon, ako nga ito, habang ako'y natutulog, nasa isip ko yung salita ng Diyos. Ito nga, minsan naano nga ako na medyo nakakapagod. Pero dahil hiningi ko nga sa Diyos na mabuhay pa, ito ay naging promise ko. Naging promise ko ito sa Diyos na mag-aral ako ng salita ng Diyos. Ngayon, kahapon habang ako'y nasa pilahan, nagkaroon kami ng nakipag-sharing ako ng salita ng Diyos. Ngayon hindi kami nagkaunawaan. Dahil sa ako kasi nakita ko yung pagka-Diyos niya, pinakita ko sa kanila na yung pagka-Diyos ni Jesucristo ayon sa dictionary. Ayan, tingnan niyo mga kapatid, tingnan niyo diyan sa taas, yung ayon sa dictionary na siya ay naging higit sa tao, superhuman. Kasi pag sinabi kasing ang Diyos, hindi naman sinasabi mo na akala ko dati nga yun ay creator na. Ngayon, ang sabi nila, hindi daw yun. Wag daw akong maniwala doon. Dahil, yun ay gawa lamang ng tao. Ako'y mga kapatid, napaniwala ako sa definition. Dahil bakit? Mayroong Diyos nantiyan, nakasulat yan. Yung isang bata magiging Diyos. At yung si Mrs. naging Diyos kay Paraon. Exodus 1, Isaiah 6, at saka Pilipos 3:19. Tingnan nyo mga kapatid yan. Kaya doon kami, hindi ka nagkasundo na akala kasi nila, si Jesucristo ay yung Diyos Ama, yung Diyos Anak, nagkatawan lang. Yung anak na nagkatawan. Kaya ang problema mga kapatid dito, kaya kami hindi kami nagkaintindihan. Dahil sila, yung mga andami nila niyan, yung mga naniniwala sa Trinity, mga kapatid, hindi ako naniniwala sa Trinity. Ang pagkaintindi ko mga kapatid, may isang Diyos, iisang Diyos lang, yung Diyos Ama lang yun. Si Jesucristo, si Kristo ay talino ng Diyos Ama, 1 Corinto 1:24. Yun mga kapatid, galing sa Diyos Ama yun. At saka yung Espiritu ng Diyos mga kapatid, galing sa Ama yun. Doon siya ang pinagmulan ng lahat. Yan ang aking paninindigan. Ngayon mga kapatid, na sinasabi nila, na meron daw yung persona, persona ng mga kapatid, may katawan. Yung Diyos Ama ba may katawan? Persona? Kapatid, yung Espiritu ng Diyos, Espiritu yun. Walang katawan yun. At saka yung Diyos Ama, walang katawan yun. Ang binigyan ng katawan, yung kanyang anak. Tingnan mo nga kapatid ha. Siya mo ha dito ha. Dahil sa pagpasok niya dito sa lupa, ipinaghanda ng isang katawan. Hebreo 5, Hebreo 10:5, Hebreo 10:5. Yung basahin natin mga kapatid, tingnan natin, i-search natin dito, Hebreo 10:5. Tingnan nyo mga kapatid ha. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan na sa akin ay inihanda mo. Tingnan mga kapatid, ipinaghanda, ibig sabihin, kung meron ng katawan, may persona na, yung 3 persona, ay hindi nagpaghahanda ng katawan. Mga kapatid ha, unawain natin, kaya ipinaghanda nga dahil wala ngang katawan yung Kristo, yung talino ng Diyos, yung Kristo mga kapatid, yun ay talino ng Diyos Ama. 1 Corinto 1:24, si Kristo, ang karunungan, kapangyarihan, yung Kristo mga kapatid, yun ay karunungan. Yung Jesucristo mga kapatid, ang ibig sabihin, lalang ng banal na Espiritu, at yung Jesus ay ililigtas niya ang kanyang bayan sa kasalanan. Yun mga kapatid, ang ipinaghanda yung Jesus. Yun ang may isang katawan. Dahil bakit papasok doon ngayong karunungan ng Diyos, yung talino ng Diyos na Kristo, na kay Jesus yun. Yun yung may katawan, kaya ipinaghanda ng isang katawan. Kaya mga kapatid, hindi ako niniwala sa Trinity. Sila, nagkaisa sa salita, pero hindi sa kalagayan. Ito mga kapatid. Kaya mga kapatid, nagkakaroon tayo ng mga pagkakabahabagi. Sinabihan pa nga ako kahapon Yun nga, sabi nila, yung pagkakabahabagi daw. Basahin natin, tinan mo sabi sa akin.
Dito nga sa Pilipos, sinabi niya, basahin ko rin yung Pilipos. Dos. Sinasabi dito, yung mga kapatid, basahin natin. Kaya nga, kung mayroon anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroon anumang kaaliwan, pag-ibig, kung mayroon anumang pakikisama sa Espiritu, kung mayroon anumang mahinahong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayong mga kaisa ng pag-iisip na nagtataglay na isa ring pag-ibig na nangangkaisa na akala at isa lamang pag-iisip. Ni huwag ninyong gawin ang anuman sa magitan ng pagkakampi-kampi o pagpamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay muna bawat isa sa ibang lalo na mabuti sa kanyang sarili. Tingnan nyo mga kapatid, yung binunatan ako, ang dating kasi nagpapalalo ako. Di ba? Yun na, ito nga kapatid, pagkakampi-kampi, may kakampi ba ako? Wala nga akong kakampi, nagsusulo lang ako dahil nga, promise ko ito, mag-aaral akong salita na Diyos. Kaya ito mga kapatid, inatagpuan ko lamang. Wala nga akong kakampi. Hindi ako magkakapatid nagpapalo, nagbabasa lang ako ng Biblia. Sasabihin sa akin, parang ipinapalagi, nagpapalalo ako, nagmamataas ako. Mga kapatid, hindi. Kasi nga sa akin ngayon, ang aking paninindigan, lahat ng samahan mga kapatid, dahil nag-aaral ka ng salita, isa lang yan kay Kristo, naintindihan ko sila lahat eh. Kaya mga kapatid, sa akin, ako naniniwala ng tao, naniniwala akong Diyos. Naniniwala akong propeta. Yung sa Muslim, paniniwala propeta. Yung sa iglesia ni Manalo, sabi tao, naniniwala ako. Yung iba sa mga sabi Diyos. Kaya lamang, ang problema mga kapatid, yung pagkaunawa. Katulad sa Adventist mga kapatid, siya ang creator. Ito mga kapatid. Inuubo tuloy ako. Ito nga mga kapatid, wala, promise ko to linawin natin. At meron ako inuubo, sige lang. Hindi nga pa nga ako naligo, basta ganito yung mga kapatid basta ilinawin lang natin kung ano ba ang kalagayan ni Jesucristo. Yung mga kapatid ayun, sinasabi nga po, nagpapalalo daw ako. Di daw ako niniwala sa Trinity. Ngayon, alamin natin nga kung talagang totoo. May mga tao din naman, hindi naniniwala sa Trinity. Ako patid, natagpuan ko nga, wala nga Trinity sa Biblia. Sila nagkaisa sa salita lang. Walang word na Trinity sa Biblia. Ang kapatid, ipagpatuloy natin dito. Ngayon mga kapatid, tingnan natin Ito mga kapatid, lahat ko sila naintindihan, pero hindi nila ako makuha unawain kung ano ang pagka-Diyos ni Jesucristo ayon sa definition ng dictionary. Ito mga kapatid, tingnan nyo dyan. Ilalagay ko ngayon kung ano ang definition. Ako mga kapatid, alam ko yung number 1 sa definition na yung Diyos Ama yun. Pero si Kristo mga kapatid, sa definition na yan, yung kanyang pagka-Diyos. Kasi mga kapatid, Diyos naman, wala naman sinasabing si Kristo ay Diyos Ama Tandaan nyo mga kapatid si Kristo hindi sinasabing Diyos Ama. Ngayon, sasabihin ko mga kapatid dito, itutuloy natin kung ano ang kalagayan ni Kristo. Ang nakalagay mga kapatid, doon sa una dyan, sa dictionary, monistitico, yung nag-iisang Diyos. Tama yung Diyos Ama yun. Ito mga kapatid, bibigyan ko kayo ng verse. Makikita nyo at basahin ninyo. Yan mga kapatid. Ngayon, ano ang pagka-Diyos ni Kristo kung siya ay Diyos? Naging higit sa tao, naging superhuman. Admire, yung hinahangaan, yung mga kapatid. Pero Diyos siya. Kasi yung nga ang definition, tingnan nyo sa definition ng dictionary kung anong kalagayan. Kasi nagtataka nga sila, bakit iisang Diyos natin? Di ba nagbatalo-talo? Siguro naman siguro naman napapanood ninyo. Ay hindi ngayon kung Diyos si Jesucristo, ilan na ang Diyos? Dalawa na. Yun mga kapatid, tandaan ninyo Nasabi Diyos din. Diyos ang Ama at Diyos si Jesucristo. Ay di dalawa na, hindi na nga isa. Mga kapatid, ang nag-iisa lang, yung Diyos Ama. Tandaan nyo mga kapatid, hindi si Jesucristo ang Diyos Ama. Si Jesus ay Diyos o hugit sa tao naging superhuman. Tandaan nyo mga kapatid sige mga kapatid, ipagpatuloy natin dito kasi sobrang hahaba. Huwag daw akong magbasa ng dictionary dahil mali daw ang dictionary. Tingnan mo ang kapatid palaginan nyo. Kayo mismo mag-ano dyan. Tingnan nyo, ilalagay ko naman yung dictionary. Ngayon, talakayin natin ang pagka-Diyos ni Jesucristo ayon sa dictionary. Si Jesucristo daw ito sa Genesis 1:3. Tingnan mo si Jesucristo daw ito mga kapatid. Itong sa Genesis 1:3. Puntahan nga natin itong Genesis 1,
3. Ito babasahin ko mga kapatid. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Ito yung mga kapatid, yung sinabi, yung salita daw ito. Sa 1:3. Ngayon mga kapatid, ito daw yung salita. Oh. Mo, yung sinabi ng Diyos, sino ba nagsabi? Si Jesucristo daw, ito yung salita daw to eh. Na sinasabi daw dito sa Juan 1:1. Nang pasimula siya ang birbo at ang birbo ay sumasa Diyos at ang birbo ay Diyos. Ito naman mga kapatid Diyos eh. Yung salita, sino ba yung salita? Kapatid Oh. Yung daw nagpasimula, si Jesus na raw yun. Kaya ang gulo-gulo nila. Tingnan nyo mga kapatid Sino ba yung birbo o salita? Ito mga kapatid puntahan natin dito. Sino ba yung birbo o salita? Juan 17:6, 7, 8, 9. Ito mga kapatid. Basahin natin, puntahan natin dito sa Juan 17. Kung sino ba yung salita Ito sa verse 6. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan, sila iyo at sila ibinigay mo sa akin at ipad nila ang iyong salita. Tinanong patid saan galing? Sino yung salita? Yung sinatawag na nila sa Genesis 1:3 na nagsalita. Mga kapatid, yung sinabi ko kanina, sino yung salita? Ito mga kapatid ang salita doon, Diyos Ama. Kahit sa Diyos Ama ito mga kapatid, tingnan mo mga kapatid, ulit yung ipinahayag. Sabi ni Jesus ito nung pagtingala niya sa langit. Ito mga kapatid basahin niyo itong chapter 17 ng Juan, na si Jesucristo. Tingnan niyo mga kapatid puntahan natin sa 1. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus sa pagtingala ng kanyang mata sa langit. Tingnan niyo mga kapatid puntahan na natin yung sa verse 6. Ito mga kapatid yung pagtingala ni Jesucristo, ito yung sinabi niya. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Mula sa sanglibutan, sila iyo at sila ibinigay mo sa akin at pinipad nila ang iyong salita. Mga kapatid, tingnan mo yung salita Yung salita, kanino galing? Doon sa Diyos Ama. Sa 7. Ngayon ay nangakikilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin na ibinigay mo ay mula sa iyo. Tingnan mo mga kapatid alin yung ibinigay? Yung salita. Kanino galing? Doon sa Diyos Ama mga kapatid. Number 8. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakikilala na tunay na nagbuhat ako sa iyo. At nagpasipa na ikaw ay nagsugo sa akin. Tingnan mo mga kapatid, dito mo dahil dun sa salita. Kanino galing yung salita? Dun sa Diyos Ama, mga kapatid. Sa hanggang 9, verse 9, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi yung mga sa akin na ibinigay mo, sapagkat sila'y sa iyo. Tingnan mo mga kapatid alin yun? Yung salita. Kanino galing yung salita? Doon sa Diyos Ama. Tingnan mo mga kapatid sino ba yung nagbigay? Tingnan nyo mga kapatid puntahan natin dito sa Efeso 6:23. Efeso 6:23. Tingnan mga kapatid. Kung ano ang kalagayan ni Jesucristo. Tingnan nyo mga kapatid Kapayapaan nawa sa mga kapatid at pag-ibig ng panampalataya mula sa Diyos Ama. Tingnan mga kapatid sino nagbigay? Yung Diyos Ama. Na sinasabi ko na nga sa inyo. Dahil bakit? Sino ba ito si Jesucristo? Tinaw? At sa Panginoong Jesucristo. Tingnan mo kapatid Si Jesucristo pala, di ba? Nung pagtingala niya ay Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid Dahil ang Diyos Ama ang unang umibig sa atin, mga kapatid. Tingnan nyo mga kapatid Sino mang unang umibig sa atin? Ay ang Diyos Ama. Punta natin Juan 17 verse 23 mga kapatid. Tingnan nyo ang sinasabi rito. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin. Upang sila'y malubos sa pagkaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ay sa akin ay nagsugo. At sila'y iyong inibig na gaya ko na iniibig mo. Tingnan mo mga kapatid nung pagtingala ni Jesucristo ito sa langit, yun ang sinabi niya. Sinong unang umibig sa atin mga kapatid? Yung Diyos Ama. At iniibig din ng Diyos Ama yung kanyang anak. Kaya mga kapatid ako ngayon, dahil akala ko si Jesucristo lang ngayon mga kapatid. Ngayon sinabi ko nga sa kanila,
Sabi ko, mas mataas sa akin ngayon yung Diyos Ama. Parang ito mga kapatid. Ito yung Diyos Ama sa akin. Ang araw at oras ng kanyang pagparito. Kung hindi itong Diyos Ama lamang. Kaya mga kapatid, ako ngayon, dati akala ko, hindi ako nag-aaral ng Biblia, ito na si Jesucristo lahat na sa Kanya. Akala ko siya ng Diyos Ama, yung Diyos Anak, lahat sa Kanya na. Ngayon mga kapatid, ako ngayon, dahil sa pag-aaral ko, ako ay hindi lang dito kay Jesucristo. Siya ay naniniwala akong Diyos. Ang dami niya, naging kamangha-mangha siya. Pero mga kapatid, grabe ang pagsaludo ko dito sa Diyos Ama. Yung judge of all. Yung huwis ng lahat sa lahat, yung Diyos Ama, kapatid. Ito ngayon, kaya ako mga kapatid, pag ako nananalangin, inuuna ko yung Diyos Ama at sa ating Panginoon si Kristo, pangalawa siya. Kasi ito yung unang umibig mga kapatid. Tandaan ninyo ha. Tingnan nyo mga kapatid, iniibig din niya yung kanyang anak. Uulitin ko mga kapatid. Ako'y sa kanila, sabi ni Jesus ha. Tandaan nyo mga kapatid. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkaisa, upang makilala na sa libutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong inibig na gaya ko na iniibig mo. Tingnan mo mga kapatid ha. Tandaan nyo mga kapatid yan. Ang umibig sa atin ay ang Diyos Ama. Tandaan nyo mga kapatid yan. Ito mga kapatid, kung si Jesucristo ay Diyos, ano ang kanyang pagka-Diyos ayon sa definition ng dictionary? Tingnan nyo mga kapatid, tingnan nyo dyan. Ilagay ko yan. Tingnan nyo ang definition kung ano siya. Ako'y naniniwala na ang Diyos Ama ang lumalang ng lahat. Tandaan nyo mga kapatid. Si Jesucristo bilang Diyos ay superhuman o higit sa tao. Admired o hinahangaan dahil siya ang naging tagapagmana ng lahat ng bagay. Hebreo 1:3 mga kapatid. Hebreo, siyang ngayon ang naging tagapagmana ng lahat ng bagay. Tingnan niyo mga kapatid, sa 1:3, paliblasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na lawan ng kaniyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa magitan ng salita ng kanyang kapangyarihan ay ng kaniyang magawa na ang paglilinis ng lahat ng kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kataasan. Tingnan nyo mga kapatid, tingnan mo, nung kanyang malinis na lahat, ito na, kaya nga mga kapatid, kunti lang kung sa akin nga, si Jesus ay 9, pero yung Diyos Ama yung 10, yun yung perfect, yan yung creator. Ito ba niya, tingnan nyo mga kapatid, naroon siya dun lumuklok siya dun sa kanan ng kataas-taasan. Nasa kanan siya ng Diyos Ama. Yan mga kapatid. Si Jesucristo ay ating Panginoon mga kapatid. Ito mga kapatid, bigay ko sa inyo mga kung ano. Ito yung Diyos Ama. Ito yung nakita ko na 10 resulta lamang. Ito basahin ninyo sa 1 Tesalonica 1:1. 2 Tesalonica 1:2. 2 Timoteo 2:1, Tito 1:4, Episo 6:23, Pilipos 2:11, 1 Pedro 1:2, 2 Pedro 1:17, 2 Juan 1:3 at Judas 1:1. Tingnan mo mga kapatid, ay 4 yan. Si Apostol Pablo, si Pedro, si Juan at si Judas ang nagpatunay na kasi isinaayos na ito ni Mateo Isinaayos na ito ni Mateo, nasa Mateo 23. Tingnan nyo kapatid na si Jesucristo, meron tayong isang Ama at meron tayong isang Panginoon. Tingnan nyo mga kapatid, isinaayos na ito at ito'y pinatunayan nitong 4 na to, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan at ni Judas. Mga kapatid, 4 ang nagpatunay dyan. Ngayon ito, si Mateo, iniayos niya. Tingnan nyo mga kapatid, nandito yan sa Mateo 23. Mateo 23. Tingnan nyo mga kapatid, tingnan nyo. Nandito yan. Sa 9. At nihuwag ninyong tawagin ang inyong Ama sa sino mang tao sa lupa, sapagkat isa ang inyong Ama sa mga katubag siyang nasa langit. Nandun, alam niya ating mga kapatid, nandun yung Diyos Ama, di ba? Ngayon, nihuwag kayong patawag na Panginoon, sapagkat isa ang inyong Panginoon sa mga katubag si Kristo. Tingnan nyo mga kapatid Sino yun? Yung Panginoon natin, si Kristo. Sa 1 Corinto 1:24, na talino at karunungan ng Diyos.
Napansin niyo mga kapatid? Siya ay Panginoon. Tandaan niyo mga kapatid ha. Kaya mga kapatid, dito ha, kaya take note mga kapatid ha, walang Diyos anak. I-search nyo sa buong Biblia, walang Diyos anak. Walang Diyos Espiritu. Mayroong Diyos Ama lang. Ito mga kapatid, ibinigay ko na sa inyo. I-search ko yun sa Biblia, mag-search kayo. Walang Diyos anak, walang Diyos Espiritu Santo. Kasi, mayroon mga kapatid, anak ng Diyos. Dahil bakit? Galing yun sa Diyos Ama. Yung Espiritu ng Diyos, mga kapatid, galing din dyan Diyos Ama. Isa lang ang pinagmulan, kaya di ako niniwala sa Trinity. Isa lang ang pinagmulanan ng lahat ng bagay. Kaya nga kapatid, walang kahit i-search mo sa lahat ng Biblia, walang Diyos Anak. Yan nga yung sasabihin nga Diyos Anak nga eh. Ang nakalagay mga kapatid, anak ng Diyos. Dahil bakit? Sino ba yung anak ng Diyos sa atin ngayon naman? Panginoon. Siya ay Diyos bilang higit sa tao, superhuman. Kaya ngayon sasabihin nila, mali na yung dictionary. Kayo mga kapatid ang umusga kung talagang mali ba yung dictionary. Ito mga kapatid ito napakalinaw nito. Ang meron mga kapatid, anak ng Diyos, Espiritu ng Diyos. Dahil si Jesucristo nga ang Panginoon bilang Diyos o higit sa tao o superhuman, admired, hinahangaan dahil siya ang tao na ating pinakapunong saserdote diyon sa langit mga kapatid. Naroon siya ngayon doon. Yung tao, kay maniwala kang tao, yung katawan, yung Jesus eh. Kaya nga pinaganda ng isang katawan. Nasaan mga kapatid? Si Jesucristo, yung ating Panginoon? Naroon doon sa Hebreo 8:1-2. O basahin natin. Tingnan mo nga kapatid, meron na tayong pinakapunong saserdote doon sa sanctuary na itinayo ng Diyos Ama. Hebreo. Ito basahin natin para mas malinaw. Hebreo 8:1-2. Yung tinan mo mga kapatid yung lahat ng bagay, yung pangyayari dito sa lupa nung si Jesucristo ipinanganak, nung si Jesus ipinanganak, yung Panginoong paglilinis, lahat ng mga yun mga kapatid, ito ang kinauyan. Siya na, inuubo ako eh. Ang kinauyan ng mga bagay na aming sinasabi ito, mayroon tayong isang dakilang saserdote na kaupo sa kanan ng luklukan sa karangan sa langit. Ministro sa sanctuary na tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Tingnan mo mga kapatid Kasi replika lang mga kapatid yung kay Moises. Ngayon, ang nagtayo nito ay Diyos Ama. Nandun mga kapatid, si Jesucristo na ating Panginoon. Siya ang ating punong saserdote. Tingnan mo mga kapatid napakaraming kalagayan. Naging propeta siya. Bakit? Ano ba ang propeta? Ano ating divine revelation? Nagsasalita siya ng banal na pahay. Kaya yung bisan sinasabi, propeta lang. Itinigil nila lang. Ngayon, yung sinasabi tao lang, itinigil lang kasi nila. Kung bakit tao. Ang mga kapatid, lahat yun pinaniniwala. Naging propeta, punong saserdote, tagapamagitan, Panginoon, buhay na walang hanggan, hari ng mga hari, lahat siya ang pinakamataas. Kasi nga siya tao, lahat sa tao siya ang pinakamataas sa lahat ng tao. Si Jesucristo na Panginoon natin, mga kapatid. Yan lang mga kapatid. At salamat sa Diyos, kahit na ako inuubo, ito nakagawa ako. Medyo pag-aralan ninyo, ito share lang naman mga kapatid sa inyo. Nililinaw ko lang naman. Ito lang mga kapatid, salamat sa Diyos, kahit na ito, di pa nga ako naligo, wala, okay lang yan. Yan pagkakain. Ito na, ginawa ko, nagsulat-sulat ako. Ayan, ito i-share ko lang naman sa inyo. Baka may mapulot kayong mabuti. Salamat sa Diyos.